So welcome sa ating Morning Revival Preview at magpapatuloy tayo sa topic natin ngayon for this week, our spiritual food, our spiritual rock, and the contents of the Lord's table. So yan yung titulo ng ating paksa for this week. Amen. So day 2 na tayo, week 16, day 2. Babasahin ko yung letter C sa outline para makabuelo tayo. The unique food that we take for our sustenance, strength, and satisfaction must be Christ. And the one unique ministry in the New Testament conveys Christ as the unique food for God's people. Amen. So dito binanggit na yung one ministry, one unique ministry, at nirelate siya doon sa mana. Isang klaseng pagkain at isang klaseng ministeryo lang meron tayo. So may may link yung dalawa. Medyo magkaugnay. So pupunta na ako sa day 2. Yung unang verse natin, 2 Corinthians 4:1. Therefore, having this ministry, as we have been shown mercy, we do not lose heart. O yan. This ministry, pag sinabi mong this ministry, isa lang yung ministry, this. So, yun yung construction ng salita. 3:6. Amen. God made us sufficient as ministers of the new covenant. Ministers not of the letter, but of the Spirit, for the letter kills, but the Spirit gives life. So itong ministry na ito ay ministeryo siya ng hindi letra kundi ng Espiritu. Sapagkat ang letra ay pumapatay, ang Espiritu ay nagbibigay buhay. So tuloy na natin, magbasa tayo. The heavenly manna is to be the unique food for God's people. The children of Israel could even say, there is nothing at all but this manna to look at. So alam naman natin, yun lang talaga ang binigay ng Diyos sa kanila. So dinala sila sa ilang at siguro mga ang pagkaalam ko, 40 years sila naggala dyan. Naku, tagal, 40 years na kumakain ka ng mana. Kaya dumating din yung panahon na talaga nagsawa sila. Pero yun ang gusto ng Diyos. Isa lang talaga ang kainin nila. Yan ay ang mana. At sa atin naman, meron lang isang ministry. One unique ministry. Ang ministry ay ang pagtuturo, ang pagtuturo ng bagong tipang ekonomiya. So yan lang ang meron tayo. Amen. In Christianity today, there are hundreds of sources. There are also hundreds of so-called ministries. So plural yun. Ang dami, no? However, in the Bible, especially in the New Testament, there is just one ministry. The 12 apostles all shared in the same ministry. Speaking of Judas, Peter said that he was numbered among us and was allotted his portion of this ministry. So, ang linaw nito, maganda itong part na ito na sinasabi, yung 12 apostol ay nagsasalo-salo, shared, o nakikibahagi sa isang ministeryo. So, ang bagong tipang ministeryo ay isang ministeryo, pero ang mga ministro ay marami. Katulad yan, 12. Kaya nung namatay na si Judas, binanggit ni Pedro, sabi niya, siya ay kabilang sa atin na may bahagi dito sa isang ministeryo. So, ang linaw. Diba? So, 12 apostol, isang ministeryo, lahat sila ay may bahagi doon. At nung nawala na si Judas, pinalitan nila para mabuo uli sila na 12 nakikibahagi doon sa isang ministeryo.
Tapos, doon naman sa ilang, yung mga Israelites, meron lang isang pagkain. No, na lahat sila pare-pareho ang kinakain nila. Yon ay ang mana. Kaya, maganda yung connection niya. Amen. So, kasi, isipin ninyo, pag sa church ngayon, nagkaiba-iba tayo ng ministry. Eh di iba-iba yung goal natin. Isang factor kasi bakit merong isang ministry, kasi isa lang yung goal. Ito ay ang itayo ang katawan ni Kristo. Di ba sa Ephesians, sabi niya, yung gawain ng ministeryo ay upang itayo ang katawan ni Kristo. Kaya kung magkakaiba-iba tayo ng ministeryo, magkakaiba-iba tayo ng goal. No? Siyempre, yung merong goal dyan na gusto niya itayo yung katawan ni Kristo, yung Ecclesia. Yung iba naman, ang kanilang goal, iba. Baka ang goal niya ay magpagaling ng tao. Gumawa ng mga milagro. So, iba na yun. Ano pa? Yung iba naman, ang goal naman niya ay magtayo ng mga negosyo sa church. Palakihin ang mga eskwelahan, ospital. Iba na naman yun. No? Kaya, importante na meron lang isang ministeryo dahil meron lang isang goal. Ito ay ang itayo ang katawan ni Kristo. Linaw naman yan eh. Di ba? For the work of the ministry unto the building up of the church, the body of Christ. So, yan yung sinasabi. Amen. So, in the Lord's recovery, we cannot accept any ministry that is not part of the ministry. To accept other kinds of ministry would be to take in some food that is different from the heavenly manna. We thank the Lord that from the very beginning, He showed us what is the ministry of Christ, the ministry of life. Amen. So mabuti na lang, sa simula pa lang, alam na agad natin. At malinaw tayo na mula umpisa, yun ang ministeryo natin. Kaya nga sa church life mapapansin ninyo, pag may nagsasalita at nagtuturo, lahat nag-e-amen. At lahat ramdam na ito ay ang ministeryo. Pero subukan ninyo, pag mayroong iba na nanggaling kung saan, yung sa tinatawag na maraming mga ministry, tapos pumunta sa gitna natin, nag-speak, iba na. Iba na yung dala, hindi na lasang mana. Mag-iiba yung lasa. At lahat nadadama. Nadadama na iba ito. So, isipin mo, yung Israelite, 40 years kumakain ng mana, isang pagkain lang. Biglang isang umaga, iba na yung kakainin nila. Hindi na mana. Lahat sila magugulat, lahat sila mararamdaman nila, iba ito. Kaya ang Panginoon, sinanay sila. No? Maraming taon, yan ng yan. At tayo, ganun din. No? Sa maraming taon, mula nung dumating ka rito, yan ng yan. Isang ministeryo. So, ang unique ministry natin ay ang ihain si Kristo. Si Kristo ang inihahain. Si Kristo ang pinopropesiya. No? At si Kristo ay naging tustos ng buhay para sa pagtatayo ng Ecclesia na siyang katawan ni Kristo. Yan ang natatanging ministeryo. Amen. Amen. We thank the Lord that from the very beginning, He showed us what is the ministry of Christ, the ministry of life. We have one tree of life, one manna. I have given thousands of messages, but all these messages have conveyed, one food, one diet, Christ as the unique food for God's people. Amen. So ngayon, alam na natin, pag sinabi natin one ministry, si Kristo lang yun. Ba't naging one ministry siya? Kasi isang Kristo na naging pagkain, naging tustos ng buhay para sa lahat. Sapagat kung hindi Kristo, hindi rin maitatayo yung Ecclesia. Halimbawa, kung mag-speak ako, wala ako sa espiritu, hindi ako nakabaling kay Kristo.
na naging espiritong nagbibigay buhay, yung ministeryo ko hindi tustos ng buhay. Hindi ito makakatayo sa eklesiya. So, dapat lahat tayo matuto. No? At siyempre, ang ating mini-ministeryo ay kung ano ang kinakain natin. No? At sapagkat tayo ay kumakain ng mana na walang iba kundi si Kristo bilang tustos ng buhay, yan din ang ating ministeryo. Amen. Amen. So, today's reading na ako. In Exodus 16 and Numbers 11, we are given a brief description of manna. The quails came in the evening, but the manna sent in the morning. The fact that manna came in the morning indicates that it gives us a new beginning. Because the earth revolves on its axis daily, every day we have a new beginning, a new turn. If God sent the manna yearly, we would not survive. Thank the Lord that He sends the manna daily. Every morning, we can have a new beginning. So yun ang ibig sabihin pala. Bakit sa umaga binibigay yung manna? No? Sapagkat ito ay sumasagisag na isang bagong simula. Siyempre, ang araw natin, ang simula niya ay sa umaga. Kaya dun binibigay yung manna. Sa umaga, pang-umagang manna siya. No, at katulad ng sinasabi natin, sa lumang tipan, yung mana nanggagaling sa kalangitan, bumababa, no, parang frost, kasabay ng hamog, no, napaka-presko, napaka-sariwa, napaka-refreshing ang dating. No, yan ay sumasagisag sa isang bagong simula. Sapagkat ang ating simula ay nag-uumpisa tuwing umaga. Ngayong gabi na. Pero kaninang umaga, nag-umpisa yung araw natin. Amen. In our spiritual experience, we need these daily turns, these daily new beginnings. As I go to bed at night, I may say, Lord, after resting tonight, I expect a new beginning with you in the morning. Praise the Lord for every new day. For every new beginning, manna always brings us such a new start. Amen. Amen. So, ang manna ang simula ng ating araw. Amen. Another characteristic of manna is its fineness. By nature, we are coarse and unbalanced. Even in virtues such as kindness or humility, we may be rough and unbalanced. However, when we take the Lord Jesus as our food, enjoying His Word as our life supply, we are balanced. So yung pagkatao daw natin is coarse and unbalanced. Magaspang siya. Magaspang ang pagkatao natin. No? At hindi balanse. So, pwede natin sabihin yung attitude natin, hindi pino. Pagsasalita, rough. Diba? At yung ugali natin, hindi balanse. Ang ibig sabihin ng hindi balanse, minsan sobra-sobra sa ganon, kulang sa ganito. Pag tahimik, sobrang tahimik. Pag naman nawala na yung katahimikan, sobrang ingay. So, unbalance yung ganon. No? At mababaw ang kaligayahan, konting lang, kung makatawa, ay, hindi mo na mapahinto. No, sobrang unbalanced. No, madali ma-excite. Madali namang ma-offend. Ano pa? Madaling malungkot. No, walang tatag. Hindi balanse. No, at kung minsan ay sobra-sobra pag nagmahal. Napaka-natural. So, yun yung pagkatao natin. Kaya sinasabi rito, yung mana na binibigay sa kanila ay fine. No? It's fine. No? So, yun yung character niya. It's fineness. Napaka-pino, napaka-balanse. No?
pag kinakain mo ito, ma-adjust yung ugali mo. Magiging tama ang dating ng tao. Kaya minsan makikita natin yung mga lumago sa buhay, kalmado sila. Hindi na sila katulad ng dati. So, umaano na. Na-effect na yung kanilang kinakain. Binabago sila. Another characteristic of mana, okay, is its fineness by nature. Okay, tapos na to. Amen. So sabi niya rito, however, when we take the Lord Jesus as our food, enjoying His Word as our daily supply, we are balanced. So yun ang epekto niya. Exodus 16:31 indicates that manna was white. It was clean and pure, without any kind of mixture. No earthly food is like this. Only Christ and His Word are pure. The more we feast on Christ and eat His Word, the more we are purified and saved from every kind of mixture. Mahirap makahanap ng taong pure. Karamihan sa mga tao, merong mixture yan. Ang ibig sabihin niyan, hindi mo nakikita yung talagang totoong motibo nila. Minsan hindi naman talaga pure. Meron silang mga plano, mga nakatagong agenda. Kaya mag-ingat tayo. Halimbawa, may isang tao pumunta sa iyo. Hey, brother, gusto mo ba ipaglinis kita ng bahay? Huwag ka mag-alala, hindi ka magbabayad. Pagkatapos maglinis, pahiramin mo nga ako. Kaya kung minsan may mga nakatagong agenda, hindi pure ang ibig sabihin nun. Maski yung pag-ibig ng tao, minsan ay kunwari lang. Yung mga ngiti na nakangiti sa harap, minsan hindi naman talaga pure yan. Kaya ang Panginoon lang ang pure. Kaya kailangan kainin natin siya upang ma-purify tayo, mawala yung mga mixture sa buhay natin. Okay. So yung opposite ng hindi pure dito ay complicated. Most people are complicated. How can these complicated people be simplified? The only way to be simplified is to eat the Lord Jesus. The more we eat Him and receive His Word, the more we are simplified. In this way, we become single and pure. Amen. So, complicated. Naku, madami yan. Mga complicated. Kasi ang complicated, hindi mo maintindihan na tao. Komplikado talaga. Kung minsan hindi mo rin alam paano mo pakikitunguan. Ang hirap. Ang hirap makipag-adjust sa mga komplikadong tao. At ang hirap din kausap. So may mga ganyan sa church. Sa church may mga ganyan. Kasi ang Panginoon ay simple lang. Simple lang ang Panginoon. Sa Panginoon kasi pag sinabi niyang oo na yun eh. Pag hindi eh. Kaya sabi niya, sa Panginoon, meron lang yes, no. Pero sa atin, yes na, naging no pa eh. Naging no naman, naging yes. So, hindi stable. So, ganun. So, complicated. Hindi single, hindi pure. So, ang katapat niyan, mana. No, na ang ibig sabihin, kaya tayo nagkakaganyan, kulang sa pagkain sa Panginoon. Kaya sa mga nagdaang panahon, walang pagbabago yung karakter. Sapagkat kulang sa pagkain sa Panginoon. Amen. So as we partake of Christ as our manna, amen, we are not only purified and simplified, but also become white. To be white means to be without stain. As we feed on Christ, the stains within us are eliminated. Actually, none of our human virtues is white. But the more we take in Christ as our life supply, the more our natural color is eliminated and the whiter we become. So yung mga karakteristik kasi ng mana, yon ay mga karakteristik ng Panginoon.
na kung gusto nating makatulad tayo, o makatulad natin ang Panginoon, makatulad tayo ng Panginoon, ang pinakamainam ay meron tayong regular na pagtanggap sa Kanya bilang tustos ng buhay. Kinokontak natin siya, kinakaugnay, at dumudulog sa Kanyang salita bilang pagkain natin. Sa pamamagitan niyan, nababago tayo. Kaya yung isa sa karakter niya, yung white. Yung white, maging white. Sapagkat tayo ay maraming kulay na natural. The manna was also like frost. Both dew and frost are refreshing. But although dew refreshes, it does not kill germs. Frost, however, does kill germs. As manna, not only does Christ refresh us, He also kills the negative things within us. Whenever we experience Christ as the life supply, we are watered and refreshed, and the negative things within us, such as our negative attitudes, are put to death. Amen. So yung binagyan naman dito, okay, yung dew at saka yung frost. Yung dew, yan yung hamog. Napaka-refreshing yan sa umaga. Kaya medyo maginaw-ginaw pag may hamog eh. Yun naman frost, ito yung nagyeyelo. Yung dew, refreshing siya, pero hindi naman siya nakakapatay ng germs. Pero yung frost, yung yelo, talagang malamig yan. Kaya niyang pumatay ng germs. Kaya ito rin ay pwede nating idagdag sa mga kung anong meron ang mana. So sa isang banda, kumakain tayo ng mana, nare-refresh tayo. Ang ibig sabihin ng refreshing, yung kalumaan nawawala. Sapagkat tayo ay mga natisod na tao, madali tayong maluma. Minsan yung may mga minsan kapatid parang naluluma na. Wala na yung kanilang freshness. Kaya kailangan ng Kristo, kumain ng Kristo para ma-refresh uli. Manariwa. At sa pareho din, napapatay din yung mga germs. So ang germs ay mga negatibong bagay sa buhay natin na kailangan ng pagpatay. So sa loob ng pagkain ng mana, nandyan ang pagpapanariwa, okay? At nandyan din ang pagpatay ng mga negatibong bagay. So yan ang meron tayo. Amen. So salamat Panginoon. Palagi mo kami ini-encourage, Panginoon, na lumapit sa iyo. Ikaw ang puno ng buhay. At ikaw din ang realidad ng mana. Panginoon, nasa iyo lang ang tunay na kasariwaan. At nasa iyo rin, Panginoon, ang sangkap na pumapatay ng mga negatibong bagay sa buhay namin. Salamat pinapadalisay mo kami. At salamat ginagawa mo rin kami mga pino. Panginoon, nawa bigyan mo kami ng malakas na kapasidad upang araw-araw ay dumulog sa iyo. Amen. Praise the Lord.